Kung dati nung sa munay nakatapak na sila, balak naman ngayon ay ang manapak ng iba. Uy, hindi naman kita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. High-tech na ang mga gamit, cellphone na may camera. Ibibidyo ka, tapos tatawa ng kanila. This is some villain shit mga preno. Ito yung mga origin story minsan kung paano nagiging masama yung mga tao. Isang click ka na lang at ganyan sila lumarga. Kaya naging digital yung karma. Walang panama ang mga libro't encyclopedia. Sila yung mga summa cum laude ng social media. Talino na ng tao sa mundo. Ha! Alright mga kaplastik, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another bullying content. At sa wakas, nakamit na ang hustisya mga kaplastik. Pero bago natin basahin yung caption dito sa post ng Pilipinas ngayon, eto po, eto na itsura niya mga ngayon. Wow! Wow! Ang lupit! Ang galing! Parang totoong gago. Kamusta ka na, Nico Meneses? Kailangan mo ng pampiyansa? Mingi ka sa asawa mo. Mingi ka sa anak mo ng pomada. Bago ka magpiyansa, pomada muna sa asawa mo. Kung ano yung ginagawa mo sa asawa mo, siguro gagawin sa iyo ng mga kasama mo yan. Wow! So ito mga kaplastik, basahin natin yung nangyari. Sabi sa Pilipinas ngayon, nakamit na ang hustisya. Kulong na ang inabot ni Nico Meneses dahil sa pag-upload nito sa viral ng ice cream meme video na kung saan ay ginawang katatawanan ang isang bata. Maraming tao ang nagalit sa kabilang na dito ang mga magulang ni Seven na si De Castro Adi at Jeff De Castro. Ito yung mag-asawa na magulang ng bata na nagngangalan Seven. Dalawang kaso ang ipinataw kay Nico Meneses mga kaplastik. At ito ay ang mga kasong Cyber RA number 10175 at Child Abuse RA number 7610. Diba mga kaplastik? Yung 10175 siguro yan yung cybercrime law. Ang viral ice cream meme video sa Facebook at TikTok ay umabot ng 10 million reactions, 100,000 comments, 200,000 shares at 50 million views. Comments ng mga netizens from pabili ka sa mama mo to pabil ka sa mama mo. Real quick. Cloud chaser kasi. Buti nga tanda-tanda mo na nambubuli ka pa ng bata. Pwede naman kasing pagsabihan ng maayos yung bata. Tinarantado mo pa. Ikaw tuloy ang sikat na reverse uno card ka niya. Di ba? Ito na ngayon siya, mga kaplastik. Opisyal na nakulong siya under cybercrime child abuse. Arrested siya November 22, 2023. Wow! Bagay na bagay sa'yo, may Nico Meneses ha. Buti hindi sumama si Jen Micolte. Sana sumama siya para may taga-punas ng pumada doon sa loob. Diba? At pati na rin yun. So, mga kaplastik, tingnan natin yung official statement ni Adi De Castro, mga kaplastik. At ito po yung opinion niya about dun sa nangyari sa anak niya at nabigyan niya ng hustisya. At panoorin natin yung update about sa kanya, mga kaplastik. Ako po si Adi De Castro. Ako po ang mami ng bata na gusto makatikim sa ice cream sa nagva-viral na video. Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ako po ay lumaki sa isang nanay na may sakit sa isip. Kaya bata pa lang po ako, ay sanay na po ako na nire-ridicule, pinagkakatuwaan, kinakahiya,
At marami pang mga ganong pagtingin na kasanayan ko na pong hindi pansinin. Ako rin naman mga kaplastik biktima rin ako ng pambubuli ng mga katrabaho ko way back 2018 yata yun o 2017. Inaya nila akong, ito yung storya mga kaplastik, inaya nila akong mag-inom along Karangalan Gate 3, Gate 5 o something. Siyempre, hindi ka makatanggi para pakikisama na rin kahit na hindi ako ganong uminom ng alak. Sumama ako sa kanila. And then, siyempre, nandun na tayo kasi birthday kasi ng trabaho ko at last day niya sa trabaho yon. And then, yun, ang sumunod na pangyayari, once na yun, pumunta na ako sa inuman. And then, nung nalango-lango na ng konti, parang medyo hindi na maganda yung pinapakitungo sa akin ng tao. Ang ginawa nila, hinaharas ako ng isa sa mga kasamahan niyang bakla na katrabaho namin. Na kung ano-ano yung mga pinag-iipo sa akin, habang binibidyo ako ng palihim ng isang katrabaho kong kupal. Diba? Kinumbida mo ako, tapos gaganyanin mo ako sa inuman ninyo. Maayos kang kumumbida sa inuman, sana maayos mo rin akong respetuhin kung paano mo ako inalok na magkumbida sa iyong birthday. Tapos ganyan ang gagawin mo. Tapos palihim mo akong ibibidyo, tapos ginagawa mo akong tanga sa video mo. Diba? Ganyan ba ang ituturing mo sa akin porkit hindi tayo tropang solido? Tapos yung mga kasama mo, pinagkakaisahan ako, ginagawa na ako ng katarantaduhan. Diba? Isipin nyo mga kaplastik, ako biktima rin ng bullying mga kaplastik. Ako uwing-uwi na ako nung araw na yun, ayaw nila akong payagan. Gusto nila talaga akong pahiyain sa niya, tas ipopost nila sa group nila. Tapos pagtatawanan nila na ganito talaga si Biksu, kupal. Babaliktarin nila yung kwento. Siyempre, kwento nila yun bida sila ron Ganun kasi ang mga tao. Ganun kasi ugali ng mga kupal na Pilipino na mga tao dito sa Pilipinas. Na pagtitripan nila, maayos mo kung kinumbida sa birthday mo, magkikipag-inuman. Sana maayos mo rin naman ako respetuhin sa inuman natin. Hindi yung parang may harassing na nangyayari tapos maybe palihim kayong ipipilming mo ako sa cellphone video nyo. Tapos i-upload nyo sa Facebook nyo para pagtawanan ako ng mga kaibigan mo na putang ina, tukmol pala yung taong yun. Diba ganun sila Kaya dapat yung mga ganyang tao talagang bigyan talaga ng leksyon na hindi lahat ng bagay ginadaan sa biro. Ang kinakatakot ko po ay paglaki ng anak ko, makikita niya na nang ganun pala ang nangyari at maiisip niya na wala kaming ginawa bilang magulang. Tama yun. Sa totoo po niyan, at 10 a.m. pa lang ng umaga ng Lunes, nakita ko na po yung video. Sinabi na po sa akin ng aking manugang. And ang una ko pong naisip bilang ayoko po ng magulo at away, sinabi ko na wag na lang pansinin. Kaya lang po talaga pong nag-viral na siya. And nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-edit ng video gamit yung picture ng anak ko specifically. Kaya po kami ay nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Tuldukan. Kaya lang, kagaya ng mga ordinaryong ina, ano po ba ang gagawin ninyo kapag nangyari ito sa inyong anak? Kaya po medyo may pagbagal po sa aming pagkilos at kaya po kami ay nag-post after namin magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng payo kung pwede po namin ito gawin. Dahil po para makapagsampa ng kaso ay kailangan po ng pangalan at address ng tao na irereklamo ninyo.
So, yun po, itong video na to ay para lang po sa kalinawan kung ano po ba talaga ang motibo naming pamilya kung bakit po namin ito ginagawa. Tama. Mga ordinaryong tao lang po kami, tindero, tindera, na gustong mabuhay araw-araw. Ang anak... Ano? Karaniwan sa mga tao talaga na nabubuli. Yung mga ordinaryong tao. Yung mga nambubuli, yan yung mga akala mo, mga matataas ang posisyon sa buhay. Akala mo, hindi nakatapak sa lupa. Kung makasalita sila, di ba? Kung makapanghusga sila sa tao. Yung tipong tingin pa lang, akala nila sila na yung malinis, ikaw na yung masama. May magkamali ka lang ng kaperaso, pwede ka nang gawa ng kwento na pagkarami-raming version. Ganun kasi yung mga kupal na kagaya ni Nico Meneses. Basta Nico talaga kupal yan. Namin hindi pa halos nakakapagsalita dahil kagaya ng mga batang pinanganak ng pandemic, meron po siyang developmental delay. And ito po ay mukhang kinainisan na mag-asawa na nag-post ng video. Friday po nangyari yun, November 17. Kasama lang po nila kami sa playground. Birthday ko pa yun. And ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila Sabado, Linggo pinalipas at Lunes i-post ang video. Yeah. Kung ano po ang motibo at intensyon ng mga taong ito ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong di magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus Bata yan. pa. Hindi rin po ako perfect na magulang. Hindi rin po kami perfect na magulang ng asawa ko. Dahil kami po ay kagaya din ng mga may dysfunctional family. Hindi rin po kami galing sa mga buong pamilya o sa perfectong pamilya. Kaya po kami ay natututo pa lang along the way sa aming buhay. Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi nyo kinalulugod, patawarin nyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal nyo po kami. Ang gusto po naming matutunan sa pagkakataon na to ay malaman at ma-share din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos ganun yung gagawin ng putaragis na Nico Meneses na yan. Sinaktan niya yung damdamin. Ako naalala ko tuloy way back doon naman sa isang supermarket. Inalukan din ako. Kasi kumakain sila, ang sarap ng ulam nila. Lechon, manok. Sakto break time ko yon 1 hour. Nagla-lunch na ako nun. Nagkataon dun sila tumabi sa akin. Hindi naman ako tumabi sa kanila para mamburaot. Ngayon, sabi ng isang supervisor na kupal, sabi sa akin, gusto mo? Kuha ka lang dyan. Yan, syempre, mauna, sabi ko, sir, okay lang ako. Pero pinilit pa rin niya ako alukin ng lechon manok. Ngayon, nung tutusukin ko na siya ng tinidor, mga ka-plastic, bigla ba naman hinihawi yung lechon manok sa akin palayo. At sabay dinabugan ako. Tawanan sila nun. Siyempre ako naman, bigla akong parang nagulat na may kabahan na napahiya ako sa nangyaring yun. Nagmukha akong tanga. Ginawa niya yun sa akin. Ganon na ganon yung pakiramdam ng batang yun. Mga araw na yun na inalukan niya ng ice cream tapos sinabihan mo na pabili ka sa mama mo. Diba gago? Yun ang pakiramdam. Hindi nyo kasi mararamdaman yun hanggat hindi mo nararanasan na alukan ka ng pagkain. Tapos nung gusto mo nang kunin yung pagkain, magkukurot ka lang ng konti para may panlasa ka lang sa kanin mo. Tapos biglang hahawiin sa'yo at tas dadabugan ka.
Siyempre mapapahiya ka eh. Ganon yun. Ganon yung pakaramdam ng batang yun. Sa mga hindi nakakaintindi, yung mga bullshit na netizens na akala nila normal lang yun pamamahiya. Tapos buong mundo manonood, tapos ganyan ang ginawa sa'yo. Tapos gagawan pa nila lang memes yun sa mga halimbawa, sa mga future content ng mga ibang vlogger. Gagawin nilang small clip yun, tapos yun yung pansisingit nila. Di ba, kagaya kay Kong TV na na andyan na, malapit na, di ba? Yun, ginagamit nila yun. Yun yung ibig ko sabihin, mga ka-plastic. Kaya ayon niyang ma-prevent na yung mga ganong klaseng video. Kasi marami nang nagre-re-upload at ginagawang katawa-tawa. Meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views? Para sa pera? Kaya, yan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at gusto rin po naming makita. Kami po, gusto lang namin sana na maging leksyon po ito at maging halimbawa dahil we live in this world cyber time eh. Tapos okay lang po ba na dadalhin mo sa pribadong lugar ang anak mo at pagkakaperahan o aabusuhin ng ibang tao tas wala kang laban? Hindi po ako naniniwala. Alam ko meron pong laban at ito po ang aalamin namin at i-share din po namin sa tamang panahon. Yes. Salamat po and God bless. Ayun. Dito na magtatapos ang aking video. Baga moral lesson to sa mga iba pang mga vlogger na gagawa pa ng mga ganitong bagay. Na gagawin mong katawa-tawa kahit hindi siya bata. Kahit mga kasing edad mo. Tapos ganyan, pinahiya mo. Tapos without consent, in-upload mo sa yung social media accounts. At hindi niya alam na sikat na pala siya bilang isang tukmol. Di ba? Tinuring mo siyang parang tanga doon. Di ba? Tukmol, tanga. Yan. Denigrade mo lang yung pagiging tao niya. Pwede kang pa rin makasuhan doon. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Ang cute mo talaga dyan sa picture na yan. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.